Ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailaman. Sang-ayon po ba kayo? Ayun. Kasi meron po tayong i-raise po dito na katanungan na maaring maaring maging tanong po rin natin ngayong umaga. Ano po? Na ang isa sa tanong kung ang Diyos ba ay patuloy na nangungusap, tumatawag sa kanyang mga lingkod o sa kanyang mga tao. Sadya nga bang tumatawag pa ang Diyos sa panahon natin ngayon? Kasi, ganito, no? Kailan po Kasi may tagpo po, may ibang mga pananampalataya na ang kanilang katuruan, buhat nung makumpleto po ang Biblia. Di ba? Tama po ba na ang Biblia dapat hindi madagdagan, hindi mabawasan? Tama po? Dahil sabi nga sa Biblia, ang sino magdagdag at magbawas ng nasusulat dito ay hindi mabibilang. Ano po? Sa aklat ng buhay. Po? At sumpa ang kanyang aabutin. Kung kaya't nung magawa ito, matapos ito, wala nang dapat madagdag. Ngayon, kalakip nito, matapos daw po makumpleto ang Biblia, may mga nagtuturo na wala na ang mga gifting ng mga prophetic dahil ang mga nagpo-prophesy daw ay mga magdadagdag daw yan ng mga propesiya na mangyayari. Wala na rin ngayon ang mga healing, wala na rin ang mga deliverance, mga gifting ng mga na ibinibigay ng Diyos ng Holy Spirit. Ano po? Wala na daw din po yung mga yan. Kaya ang iba hindi na naniniwala ng pananalangin ng pagpapagaling, pagpapanalangin ng mga propesiya, pagpapanalangin ng mga naaalihan ng masamang espiritu. Wala na daw yung mga yan. Ngayon, kung wala na yan, isa sa nawawala dahil hindi na daw din mangungusap ang Diyos dahil naisulat na lahat sa Biblia. Andito na daw lahat ng salita. So, hindi na kailangan pang marinig ang tinig ng Diyos. Okay? So, mapapaisip tayo, kung nandito na salita ng Diyos, kumpleto na to, hindi na kailangan magdagdagan, hindi na kailangan magsalita ang Diyos. Tama po? Ang tanong, may nakarinig na po ba dito ng nagsalita, ng usap ang Diyos sa inyo? Halimbawa, Rebecca. Rebecca. Oo, ikaw nga. Meron na po bang nakarinig na ng gano'n? Ayun, so, siguro tama si Pastor. Mukhang hindi na nga nagsasalita ang Diyos at tumatawag pa, nangungusap sa mga anak ng Diyos sa ngayon, sa mga lingkod niya. Okay? Pero ito po ang ating tatalakayin ngayong umaga. Pinamagatan po natin itong responding to God's call kasi may tawag ang Panginoon. And God still calls today. God still calls today? Yes po. Okay, in our introduction. In every generation, God calls people to fulfill His purpose. May purpose po kasi ang ating Lord. At gusto niya mangyari yon at matupad iyon. Okay? Sa purpose na yon, andun ang kanyang plano, ang kanyang will. Hindi lamang sa mga nilikha niyang mga nasa paligid, kundi lalong-lalo na sa ating buhay. Yan. Naniniwala po ba tayo na may purpose ang Lord sa buhay natin sa bawat isa? Meron po, mga kapatid. At yun ang gusto niyang mangyari at matupad sa bawat isa. Ayan po. Kaya tayo dumadaan sa mga process. Sabi nga po, alam niyo po, lumikha ang Diyos, ilang araw nilikha ng Diyos ang mundo? Nung una, in creation? Ilang araw? 6 days.
At in 7 days, the seventh day, nagpahinga siya. Okay, nagpahinga siya. Alam niyo po ba, noon lang nakaranas ang Panginoon ng kapahinga nung seventh day. Then after nung seventh day na yon, matapos nung fall of man, di ba nagkasala ang tao, hindi na po napahinga ang Diyos. Bakit? Bakit naman? Kasi po, ang puso't isipan na ng Diyos ay kung paanong ibalik ang sangkatauhan pabalik sa Kanya. Kaya hindi na napahinga ang Diyos. Sa tingin nyo, yung pa rin ang problema ng Diyos sa ngayon? Hanggang ngayon. Kung paano balikin ang bawat isa, hindi lang as a group, bawat isa, pabalik sa Kanya. Kasi, isipin nyo na lang, tayo, ilang taon tayo nung manumbalik sa ating Panginoon? 1 years old, 2 years old. Of course, hindi pa tayo nakakilala nun. Yung nagkaisip tayo, doon pa lang tayo nanumbalik. Hindi pa nga eh. Yung iba tumanggap sa atin kung kailan matanda na tayo. Di po ba? Isipin nyo, hinintay ng Diyos na proseso sa buhay natin bago tayo manambalik. Ikaw pa lang yon. Paano yung katabi mo? Paano yung mga kasama natin sa likod, sa harap? Ayan, nakikita natin. Paano yung iba pa? Ang lahat nasa process at hinihintay ng Diyos na perfectly makabalik sa Kanya. Minsan pa nga po, nasa simbahan na, hindi pa rin pala talaga nakakabalik ng totoo sa Diyos. Diba? Naalala niyo yung kumakatok sa langit, Panginoon, Panginoon, papasukin niyo po kami. Bakit? Sino kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Ay, hindi niyo po ba kami nakikilala? Kami nagpagaling sa iyong pangalan. Nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan. Mga manggagawa to, diba? Ibig naman, nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, mga gumagamit ito ng pangalan ni Jesus. Of course, mangyayaring mag-manifest si Lord kasi there is power under heaven, in one name under heaven, at makapangyarihan ang pangalan niya. Kilala ng demonyo yun. Siyempre, igagalang ng demonyo ang pangalan ni Jesus. But kung sumunod man yon, hindi dahil do sa tao na yon, dahil do sa pangalan ni Jesus. Kaya naman sumusunod yung mga espiritu na yon. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Of course, lalayas yon dahil ginagalang nila ang pangalan ni Jesus. Susunod nga. Pero hindi ibig sabihin na kinatatakutan nila yung taong gumamit na yun. O kaya nung kumakatok yung mga taong ito, akala nila ay ligtas sila at sure na sure papasok sa langit. Laking gulat nila. Sabi nga nila, ito yung isang bagay na ayaw yung maranwasang isang bagay na surprise. Talaga masusurprise ka. Buong akala mo, buong buhay mo, ibinigay mo sa simbahan, naglilingkod ka doon, nagsisimba ka naman, nagpapalayas nga, di ba? Nagpapagaling ka, kasama ka sa mga, yung pala, magugulat ka, hindi ka kasama. Hindi kasama ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Bakit? Ano sabi ng Panginoon doon? Lumayas kayo, hindi ko kayo nakikilala, mapaggawa ng masama. Ayun pala. Akala lang natin. Dahil porque nagsisimba, ligtas na. Medyo ingat po tayo doon. Hindi lahat ng nagsisimba ay ligtas. Ano po? Hindi naman po dito yon. Baka sa kabilang simbahan po yon. Yun lang ang paalala lang po. Kasi may mga nag-aakala. Alam niyo naman akala, may napapahamak sa maling akala. Sabi nga. No? Akala nila nga, dahil nagsisimba sila, gumagawa sa gawaing sambahan, akala lang pala nila. Pero, at then, sinabihan sila ay mapaggawa na masama. Bakit? Hindi pala talaga tunay na transform ang buhay nila. Hindi pala talaga nakaranas ng totoong paghingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga, sabi sa kanila sila ay mga mapaggawa na masama. Kasi ang mga taong tunay na tumanggap sa Panginoon at may relasyon sa Diyos, ito yung mga taong hindi na kinagigiliwan ang paggawa na masama. Hindi na ini-enjoy ang gawaing masama. Kung kaya't
Kung nakagawa man sila ng kasalanan, agad-agara hinihingi ito ng kapatawaran at pilit na hanggat maaari hindi na maulit muli. Magkaiba kasi yung nakagawa ka ulit dahil hindi naiwasan, pero alam ng Diyos na hindi mo ini-enjoy yun, naipit ka lang sa sitwasyon, na kaya mo nagawa ulit yun. Kesa naman yung talagang paulit-ulit mong ginagawa, because na-enjoy mo na nga. May kalyo na nga sabi. Parang wala na. Parang normal na yung kasalanan. No? Bagay na ayaw ng Lord. Ano po? So, sige po, dito na po tayo sa ating pinag-uusapan. Ang Diyos nga ba ay patuloy na nangungusap sa kanyang mga tao, kanyang mga lingkod, sa kanyang mga tagasunod? Okay? Alam niyo po, sabi nga, ang Diyos, nung unang panahon, kausap ang kanyang mga lingkod. Nababasa naman po natin kung paano niya kinausap sila Abraham, sila Moses. Si Moses nga kinausap sa burning bush. Bush na nagliliyab pero hindi nasusunog yung bush. Ano po, mga ganun. Tapos narinig niya tining ng Diyos. So, ganun mangusap ang Diyos sa mga panahon. Kahit kila Adan at Eva na talagang harapan, narinig pa nga nila ang yabag ng Panginoon. Asaan kayo? Ano? Hinahanap ng Diyos yung dalawa. Bagaman alam niya naman yan, nagtatago. Tapos, andito po kami. Ba't kayo nagtatago? Paano nyo nalaman? Hubad kayo, sabi niya kala Adan at Eva. So, kita niyo yung fellowship ng tao sa Diyos. Yun ang nawala buhat ng dumating ang kasalanan. Ano po? At doon nga nagsimula. Ano po? Kung bakit hindi napahinga ang Diyos. Dahil pilit niyang gustong panumbalikin ng tao. Ay, madalas kong example, mga kapatid, ang Diyos at ang tao, sila dati magkasama, magkaharap. Dahil sa kasalanan, nagsimulang tumalikod ang tao sa Diyos. At dahil sa kasalanan, dahil ang Diyos ay banal, nagsimula nang tumalikod din ang Diyos sa tao. Doon, hindi napahinga na ang Diyos. Dahil sa laki ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, gumawa ang Diyos ng paraan upang ma-restore yung original plan niya sa sangkatauhan. Isipin nyo, ang Diyos ay gumawa ng paraan para humarap sa tao. Paano? Para linisin ang kasalanan ng sangkatauhan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ngayon, God is just, respecter of our decision. Hindi niya sasaklawan ang desisyon ng tao para siya ipilitin na humarap ka. Hindi. Ihintay niyang humarap at manumbalik ang tao sa Diyos. Yan po ang nangyayari. Kaya ang Diyos hindi napapahinga kasi marami pa rin taong hindi humaharap sa Kanya. Bagamat sa ngayon, kung titignan natin ang paligid natin, makasama. Yan yung mga humarap na sa Diyos. Di ba? Congratulations, kapatid. Pakitapik mo ang mga katabi mo, no? Congratulations, kapatid. Masasabi ko humarap na sapagkat alam nyo, hindi natin sasayangin ang mga oras na ito kung wala tayong kinikilalang Diyos. Ano po? Pero yun tayo. Masaya tayo. Pero alam nyo po yun, meron pa rin mga taong iba na kailangan nung natanggap natin. Dito po magsisimula ang aking unang punto, mga kapatid. The very nature of call of our Lord sa atin. Kung bakit ang Diyos, sinabi na God still calls today, hindi lang noon. Hindi na tahimik ang Lord. Ano po? Ang Lord ay patuloy na nais abutin ang bawat generation up to now, this generation, ano po, sa tulong ng kanyang mga anak. Ngayon ang tanong, bakit kailangan pang kami? Bakit pa kailangan tayo? Pwede naman siguro gumawa si Lord ng ibang nilalang. Tapos siya na lang ang patrabahuin. Pwede naman siguro yung mga anghel
Tapos sila ang patrabahuhin. Bakit tayo pa? Hindi ba natin naisip minsan yon? Alam niyo po kung bakit? Kasi tayo po ay espesyal na nilalang ng Diyos. Bakit? Tayo po yung nilalang na sa kanyang kamay, ano? Tayo nilalang ng hindi ikinuman, kundi personally, kumuha ng putik, himulma, ng tao. At higit doon, hindi lang basta nilikha, ibinigay niya ang kanyang imahe sa atin. God created us in His own image. Kaya meron tayong kapasidad na maging kabahagi, partner ni Lord sa mga bagay na kanyang creation. Kaya natin, alam ng Lord na kaya natin pamahalaan. Kasama yan sa plan ng Lord have dominion, no, sa kanyang creation. But nasira nga ng kasalanan. Now, He is planning to restore that plan, mga kapatid, ang panumbalikin ang lahat sa Panginoon. Pero, yun nga, kailangan i-deal ang bawat isa sa atin. At hindi ganun kadali yun. Tayo pa nga lang di ba? Sabi ko sa inyo, hindi naman tayo kagad nag-oo kay Lord na bumalik, di ba? May mga parte at bahagi sa buhay natin na hindi kagad tayo nag-respond sa tawag ng Lord. O baka nga may bahagi pa rin na ayaw pa rin nga natin isuko ang lahat-lahat sa Diyos May reservation pa rin. Saka na, Lord. Sabi na, tsaka na. Tsaka ng Christian. Tsaka. Payaraki, tsaka. No, yung mga tsaka na. No? Yung saka ng mga bagay na dapat nagre-respond na tayo pero hindi pa rin natin ginagawa. Alam niyo ba ang Lord in a perfect timing? Ngayon, hindi kayo rumispand. Hindi tayo rumispand doon sa perfect timing ng Lord na yon. Ano mangyayari? Maaring maging kapahamakan nung tao na yon na dapat pinatatrabaho na ng Lord sa atin, share na daw natin, pero hindi natin shinairan. Napahamak ang tao. Now, the very nature of God's call. God calls comes in different ways, but it always aligns with His purpose. Ito yung una kung bakit God's calls up to now. He calls because a call to salvation. God's call to salvation. Hinahangad niya na ang bawat isa ay makaranas ng kaligtasan. Ng kaligtasan. John 3:16, for God so loved the world. Alam po natin yan. Ayun yung sinasabi niya, so He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Okay, andun na ang pagmamahal ng Diyos. Okay. Pero nakita niyo yung pagiging just ni Lord? Hindi niya ipipilit sa atin. Humarap ka. Bumalik ka sa akin. Ano? Hindi. Ang sabi niya, kung sino magdedesisyon, whosoever believes in Him. Kung sino ang maniniwala. Siya ang makakasumpong ng buhay na walang hanggan. Hinihintay ng Lord yon. Pero ang mga taong patay ang espiritu sa labas, hindi nila basta-basta marirealize yun unless merong magsishare sa kanila ng mabuting balita. Sa atin, hindi rin naman ganun din na nasa wala lang, naglalakad ka lang, may Diyos! Hindi. May magsishare sa atin, nakarinig tayo ng mabuting balita, na bahagian tayo ng salita, kaya tayo tumanggap. Diba? Yun ang hinihintay ng Lord na gampanan natin. God's call to salvation. Bakit? Alam niyo po kasi nakikipag-huddle tayo sa kamatayan Sa sarili nga lang natin Yung sinasabi kong may mga akala nilang ligtas sila. Yung pala hindi. Well, I do hope walang ganun dito. Ano po? Na magugulat na sila, hindi pala sila kasama sa aklat ng buhay. Okay? Ano pa yung mga taong hindi pa talaga nakakakilala sa Diyos tapos biglang inabutan ng kamatayan? Nabalitaan niyo yung nangyaring magnitude 7.7 sa Myanmar and Thailand? Ilan kataong namatay nun? Halos 1,000 mahigit.
1,000 mahigit ang namatay at meron pang nawawala. Maaaring madagdagan pa yon. At maaaring may mga sumunod pa. Yung 1,000 mahigit na yon, lahat kaya yon nakakilala sa Panginoon? No one knows kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito, mga kapatid. Well, I'll give you a datos. Approximately 60 million people die each year. Sabi sa account ng UN or World Health Organization, 60 million per year ang namamatay sa buong mundo. Ilagay natin siguro yun yung per year, per day. Sabi kung ilalagay natin sa per day, naka-account ng 164,000 per day ang namamatay na tao. Medyo malaking bilang pa. O sige, ilagay natin per hour. Okay, per hour. Sabi, merong 6,830 deaths per hour. Isipin nyo, isang oras, may 6,830 nang namatay. O sige, para ma-realize natin konti pa, ilagay natin sa minuto. Bawat minuto daw, may 114 people. Sa ngayon, 114 people die every minute. Isipin nyo yun? So kada minuto pala, 114. Maya, 114 ulit. 114 ulit. Ang dami nun. Tapos, hindi mga nakakilala sa Panginoon kasi yung mga nakakilala ayaw magbahagi. Medyo talagang hindi, kung ikaw yung creator, talaga mababalisa ka. Naku, yung mga 140 kung anak ko sana, hindi nakakilala dahil hindi binahagi ang mga nakakilala. Nare-realize natin yung bigat bilang isang creator, di ba? Na nakakaalam ng lahat. Gayong alam niya naman na may mga tao siyang pinagkatiwalaan, nilagyan niya ng lahat ng talento, ng talino, ng lahat na pwede nilang magamit para makapagbahagi ng salita ng Diyos, pero hindi lang ginamit. Ito yung mga malaking paalala po sa kanyang mga anak na dapat patuloy tayong magpagamit sa ating Panginoon. God calls to salvation. Again, madalas nating paalala ang mga talento, kung anong meron tayo, hindi yan nandyan para wala lang. Nandyan po yan, lalong-lalo na, simpleng yung buhay natin, nasa sa atin pa to, hindi dahil sa wala lang. Kundi, yung buhay na yan, kaya nasa atin pa upang magamit para sa pag-advance ng kaharian ng Diyos. Well, ando na yun, ligtas na tayo. Pero hindi lang ganun ang plano ng ating Panginoon. Ano po? More than that. Kung kaya't nilalang tayo na may mga ganito. Okay? Okay. Alam niyo po, kaya niya nga, He makes sure to it, He commanded it. He commissioned us. Hindi niya basta niligtas tayo tapos wala lang. Hindi po eh. Nag-iwan siya ng pagko-commission sa atin. Sabi niya, go and make disciple. Go to the nation and make disciples. Hindi niya sinabing, oh, sige, enjoy nyo lang kasi tapos na. It is finished. Okay na, happy na, party na. Hindi eh. Meron di ba, sabi niya, iniwan bago pa siya pumanik, bago siya mag-ascend into heaven, nag-iwan siya ng pinakamahalaga, isa sa pinakamahalagang ibinili niya sa sangkatauhan. You go and make disciples to all nations. The very last words before He ascend into heaven. Kaya, yung call to salvation, mahalaga para sa ating Panginoon. Diba? He commanded, He commissioned us. Even the field, sabi niya, ready na yung field to harvest. Kailangan lang ng manggagawa. And the Lord is waiting for us to pa rin ito. No?
Tayo yung laborer eh. Tayo yung manggagawang hinihintay ng ating Panginoon. Yung kalabitin mo katabi mo, sabi, uy, ikaw daw yun. Uy, ayaw kalabitin, nahihiya. Tayo yun, mga kapatid. Oo. Pakigising ang katabi mo. No? Hindi siya excepwera doon, exempted doon. Tayong lahat yon. Ano po? Tayong lahat yon, mga kapatid. Lahat tayo ay laborer. Handa na ang field. Hinihintay lang ng Lord na may mag-harvest. Alam niyo yun, inilagay na ang mga tao, inilagay na sa sitwasyon na handa na silang tanggapin ang salita ng Diyos. Ang problema, walang may magturo. Alam niyo yun, ang Lord nga naglagay na invitation eh. Nakita mo yung mga invitation, kagaya ng tema natin nakaraan. Come, follow me, and I will make you fishers of men. May mga invitation ng Lord. Come who are weary and burdened, I will give you rest. May mga paimbita ang ating Panginoon. Hindi lang niya basta hinayaan na niligtas niya tayo, tapos wala lang. Diba? May imbitasyon siya. Parang ganito yan. Tayo po ba pupunta sa isang handaan, o birthday na lang sabihin natin, o kasalan, tapos wala kayong imbitasyon? Pupunta po ba kayo? Very nature of man, hindi ako pupunta, hindi naman ako inimbitahan eh. Tama? May ganun pa rin in some way. Pero ang Lord, hindi niya hinayaan maglaro sa isip natin ng ganun. Mapapansin nyo, may imbitasyon ng Lord sa atin. Come. Come. Yun lang hinihintay ng Lord, ang ating pag-respond doon sa panawagan niyang yun. Okay? So, God will continue to call His people to proclaim the gospel of His kingdom to all nations, or only then will the end come. Alam niyo po, hihintayin lang ng ating Lord hanggat hindi pa nababalita to all nations ang gospel. Hindi hihinto ang kanyang panawagan sa kanyang mga anak. Mahihinto ito kung nakiisa tayo doon sa kampanya ng ating Panginoon. Kailangan maituro ang gospel sa buong nasyon. Matthew 24:14, remember? Remember? Diba? Sabi niya, kailangan maituro muna ang gospel sa lahat ng nasyon. Saka pa lang siya darating at matatapos ang mundong ito. Hanggat hindi nangyayari yun. Maring, baka ikaw na lang hinihintay ng Lord. No? Kaya hindi pa nangyayari yon. So, anong gagawin natin, di ba? Kaya nga, yung isang patotoo nga nung isang preacher, every time you share a gospel, at tumanggap yon, makiramdam ka, ay, hindi pa siya yung last people, na last man, para ma-share ang gospel. Marami pa. Okay, tuloy ang share. Alam niyo yun? Tuloy lang ng share. Huwag tayong hihinto. Hanggang sa, no? Malay mo, yung huling tao na yun na lang pala hindi nakakarinig. Tapos na-sharean mo. Tapos naramdaman mo na, eto na si Lord. Siya na pala yung huling taong kailangan makahuli ng salita ng Diyos. Alam niyo yun? Kaya dapat talagang magpagamit tayo. On our part, what are we doing? No? To share, to advance the kingdom of heaven. So God's call up to now for salvation. And hindi lang po yun. Sinasabayan ng kaaway ito eh. Paano sinasabayan ng kaaway? Lalo na yung mga naglalabasan, hindi na darating pa dahil dumating na ang Panginoon. Tapos na, dumating na second coming. No, eto na ang heaven. No? Ay, kung ito na ang heaven, kung dumating na ang Panginoon, dapat happy-happy na lang tayo, party-party na lang. No? So, ang tendency ng mga tao, pagpapaniwalaan nila ang ganitong katuruan, dumating na ang Panginoon, tapos na ang second coming, ito na ang langit, bakit pa tayo naggaganito? Diba? Bakit pa tayo nagtuturuan ng ganito? Bakit pa tayo nagba-Bible study? Bakit pa tayo
may itinuturong hope. Bakit pa tayo nagpapanalanginan? Ito na heaven. All were provided here. Enjoy na lang natin. Walang saysay tong gawain na to. Dahil ito na heaven. Sa heaven, andun na, provided na lahat. Walang problema, walang ano. Kaya kung yung turo na yun, ang paniniwalaan natin, wala na, hindi na. Nag-cease na rin ang gawain ng Diyos sa atin ngayon. Dapat wala na. Pero hindi ganun eh. Daya ng kaawayan. Ang mga nagtuturo ng ganyan para maging lenient tayo, maging lax tayo sa gawain ng pagpe-prepare ng pagbabalik ng Panginoon. Imbis na naghahanda tayo, ang isip na lang natin, okay na, take easily our lives. Ito na yun. Ito na ang heaven. Ito na ang masayang buhay. Ito na yun. Tapos ang pagbalik ng Panginoon. Tapos na yun, naganap na. Katakot yun. What if kung hindi pa pala talaga? Actually, hindi pa talaga. Hindi pa talaga nangyayari. Kailangan natin maging handa. Kailangan natin maging handa. Huwag tayong magpapadaya sa ganon. That's why the Lord is calling His people to salvation. Huwag tayong magpapadaya sa mga ganong turo. God's call to service. Una lang yon. He called us to be saved. Bakit? For the next step then also, He calls us to service. Hindi lang tayo iniligtas for nothing. Dahil alam niya, magiging vessel niya tayo, He called us to serve. That's the reason why we have all that gifts, talents, kagaya sinabi ko, we all that gifts, talents, our possession, all the things. Ano po? Kung anong meron tayo, ating buhay, kung oras, kaya meron tayo ng mga yan. Gamitin daw natin for His service. Kailangan ni Lord yan, kaya nga nasa atin pa yan. Just like Isaiah, hahayaan ng Lord, di ba? Hayaan ng Lord, marinig niya, maburden tayo. Kagaya nung moment na yun, pinaburden kay Isaiah, I heard the voice of the Lord saying, sino ipadadala natin? Whom shall I send? And who will go for us? And voluntarily, Isaiah said, here am I, Lord, send me. Sa totoo lang yung moment na yun, nanginginig sa Isaiah. Sabi na, patay, andito ako sa presensya ng Diyos. Mamamatay ako dito. Actually, nakayuko siya, tagong-tago. Pero nung marinig niya yung moment na, sino kaya ang pwedeng sumama sa atin, magamit natin? Voluntarily, kahit alam niya mamamatay siya. Pag humarap siya sa Diyos. Pero sabi, here am I, Lord, send me. Wow, what a spirit. Alam niyo po, sa buhay natin, may ganyan din ang Lord. May ganyan din ang Lord. Let us, like be Isaiah, voluntarily giving ourselves to Him. Lord, here I am. Here am I, send me. Gamitin niyo ko. Sayang naman ang mga binigay niyo sa akin. Ito, kung anong meron ako, kung hindi ko magagamit. Okay? So, these things, this is all the opportunity to use all the things that we have. Kaya ibinibigay ni Lord ang partnership sa atin. Opportunity to grow, to become mature, mostly to become Christ-like. Through these things, through these services, alam niyo po yun, namomold tayo into Christ-likeness. Kasi sayang ang mga trainings, sayang ang mga inilagay sa atin ng Lord kung walang gamit. Sayang yan. Kaya inilalagay tayo ng Lord sa mga ganitong bagay into service para magamit natin yan. At makita natin how are we ready to volunteer ourselves. Kasi kahit nandyan yan, kung hindi nyo i-volunteer ang sarili nyo, hindi ipipilit ng Lord sa inyo yan. Like Isaiah, pinarinig lang kay Isaiah, sino ang sasama sa atin? Sino ang padadala natin? Hindi naman sinabi, Hoy, Isaiah, nakita kita dyan. Hoy, ikaw gagamitin ko. Hindi naman eh. Diba? Pinarinig. Ibinigay yung burden. Tapos, voluntarily si Isaiah, Lord, here am I, send me. Alam nyo, may mga ganyan tagpo sa atin. Ibe-burden tayo ng Lord,
Yung imbis na imamarites lang natin yung church, uy, bakit ganyan yung church? Oh, again, hindi dito yan ha. Kabila yun. Ano ba, ba't ganun yung church na yun? Ano ba yan? Wala man lang Sunday school. Wala man lang ganito. Wala man lang ganyan. Ikaw pala naka-burden eh. Why not help that church? Ikaw ang gumanap. Walang pondo, ikaw pala yung naka-burden, ikaw yung may resource. O di, maglaan ka. Di ba? Hindi yung kukutsain mo pa. Makalipat na nga ng ibang simbahan, yung mayaman. Para hindi yung ganito, kulang-kulang yung simbahan na yan. Yung pala, ipinaburden na pala ng Lord. Ikaw ang meron. So, ikaw ang nakakita, ikaw ang nakaramdam. Ikaw ang gagamitin ko dyan. Diba? Imbis na tayo yung magamit na tutulig pa doon sa simbahan. Yung pala, ikaw pala yung isang bahagi doon sa simbahan na yun. Kaya wala po yun. Ikaw ang gaganap pala doon. Hinihintay lang na Lord na kumilos ka. Kaya wala pa yung part na yon sa simbahan na yon. Tayo, ano po kaya ang bahaging pinababurden ng Lord sa atin para sa sambahang iyong kinabibilangan? Anong bahagi na pinaburden ng Lord na pwede niyong iambag sa sambahan niya? Baka kulang pang pastor doon. Nakukulangan pa ako doon sa 3 pastor. Pastor, ako gusto kong maging pastor. Sinong gusto maging pastor? Kung kayo tinatawag, libre ang pulpito, may gawain po tayo sa baba. Dalawa ang gawain po natin sa hindi nakakaalam po. Meron pong gawain sa baba, tuwing 7 to 8:30 po yun. At dito po nga po, 9:30 to 11. Pero yun nga po, syempre, hindi po tayo basta-basta maglalagay ng tao dyan. You need to assure and ask God of that burden, of that position. Madadaanan natin mamaya po ulit. So sige po. Ano pa? The very nature of God's call, He calls because of that salvation. Pangalawa, because of service. Pangatlo, God's call to deeper relationship. Kasi ang iba, nakakilala lang, okay na yun. Okay na to. Yan ba yun? Buti sana, parang luto-luto lang. Okay na to. Hindi ganun eh. Na nakakilala lang eh. He called for service. Siyempre, alangan service lang. He called also for deeper relationship. Bakit? Kasi, alam niyo po yun, parang isang kaharian, naglilingkod ka lang sa kaharian, pero walang relasyon sa hari. Delikado po yun. Why? Kasi tiyak, magtatrabaho ka lang dahil sa sweldo siguro, dahil na pag-atasan ka lang. Pero yung heart, yung love mo, why you serve the king, kung wala kang relasyon, delikado. Mababaw na foundation. Alam niyo kung bakit? Kayo yung malatipo kung naglilingkod lang dahil out of responsibility, out of what you will earn. Ikaw yung nagbibilang. Ay, anong oras na? Ano ba yan? Ikaw yung nakagano lang sa orasan. Ayun na, malapit na. Magbabandiklak na ako. Alam mo yun, yung ganon. Pero kung ikaw yung nagmamahal sa king, kahit oras na, lumagpas na yung oras, because of your love to the king, to your amo or your master, kahit sobra pa sa oras yan, you will do that things because love mo yung king. Same thing with this church. Dahil love mo si God, gagawin mo. Diba, anong payo sa Colossians? You do things na as if you are serving the Lord. Not for the human, not for the man, or not for the human. Bakit kasi? Kasi kung tao lang yan, mababaw. Pero if you know you are serving the King of Kings, the Lord of Lords, hindi ba't gagawin natin ang lahat? So yun ang gusto ng Lord. May relationship tayo sa ating Diyos upang kung ano man ang ginagawa natin, ang very foundation nun, kasi love mo ang iyong God. Love natin ang ating Creator. Amen? Mga kapatid, sabi sa James chapter 4 verse 8,
Draw near to God and He will draw near to you. God calls His people. So, dapat nag-grow tayo spiritually and we walk in holiness. John 10:27, sabi, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Alam niyo yun, may shepherd tayo. Okay? And tayo yung sheep. At kung tayo talaga ay mga sheep ni Lord, we listen to His voice. We respond to His call. Okay? Kasi alam niya, may relationship. Ang totoong shepherd, may relationship talaga sa sheep niya. Kasi ang sheep, alam niyo po yun, they can't survive alone. They need a shepherd. Alam niyo yun, hindi nila kaya makahanap ng tamang pagkakainan, pag-iinuman, pagpapahingahan, ng right, perfect places, at makakauwi ng ligtas kung walang shepherd. Yan ang sheep. They don't know. They know they need a shepherd. At ganyan tayo ituring ng ating Panginoon. Yan ang ginawa niyang analogy sa atin. We are like His sheep that we need a shepherd. Hindi tayo mga kambing. Ang kambing, nakakita na ba kayo ng kambing? Of course, marami sa atin. Ang kambing ba, nakita nyo sama-sama o pagala-gala, magkakahiwalay? Magkakahiwalay yan. Hindi nagsasama sa amin dahil pag nagsama-sama yan, lalo na yung lalaki, barako, nagsisimulang magsuwagan yan. Okay? Kasi, yun ang nature ng kambing. But ang sheep, they flock together. They flock together. And they look for their shepherd. Dahil alam nila protected sila with their shepherd. Kaya nga yung sa boses pa lang ng shepherd pagtawag, bilis naman ang oras. Okay. Alam niyo po yon, ang shepherd magga-guide kung saan kakain at iinom. Just like the word of God. No? Kung may shepherd tayo, the Lord will guide us to the right word na tatanggapin. Hindi tayo basta tanggap lang ng tanggap kung ano yung ituturo sa atin. Hindi lahat ng naririnig natin sa labas, tama. Kahit pa Bible school yan eh. Mas nakakatakot pa nga yung mga bagong turo eh. Yung mga bagong turo na ngayon lumabas. Na sabi, kasi ito yung latest, ito yung updated, ito yung totoo. Ibig sabihin, yung mga dati hindi totoo. Mas nakakatakot yun. Ano po? Alam niyo po yun, as a shepherd, they guide His flock to rest. Alam ng Diyos kung saan tayo mapapayapa. Kaya nga ma-invitation siya. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Because we find the true rest sa Kanya lang. Hindi sa pera, hindi sa tao, hindi sa kung kanino man. Sa Kanya lang. A true shepherd will protect his sheep from predator. Hindi iniiwan. Yan si Lord sa atin. That's why wala nga dapat tayong kinakatakutan. Okay? Yung makita lang natin ng dilim, natatakot na tayo. Wag. Because the Lord, alam natin, the Lord will protect us. All you have to do is to become still. Be courageous. Be strong and courageous. Yan ang command niya. Hayaan mong i-witness mo. Bakit? Kaya niya sabi, be strong and be courageous. Why? Because I want you to witness. How will I provide you? How will I protect you? How will I sustain you with the things you need? Ako ang lalaban, for the battle is mine, says the Lord. Not yours. Gusto ko lang i-witness mo. Minsan gusto lang maging kapartner ka. Okay? Sa totoo lang, yun lang gusto dahil sa totoo lang, panalo na eh. Tapos na ang laban. May nanalo na. Ang mga anak ng Diyos, nanalo na. May talunan na ang kaaway. Talunan na sila. Pero bakit ganon? May mga anak pa rin ng Diyos na konting problema. Ano ba yan? Gusto ko na mamatay. Matapos na ang buhay na to. Di ba? Wag. Through that, naiinsulto natin ang ating Panginoon sa ganung bagay na konting problema, ganun natin harapin.
tapusin na ang buhay na to. Lisanin na ang mundong ito. Sana bumalik ka na, Lord. Hindi. Walang pagsubok sa buhay ng tao na hindi kakayanin ng tao. Hindi niya kakayanin. Sabi ng Lord yan. Pangako niya yan. Naranasan natin because alam niya, kaya natin. At sabi niya, kung di mo man kayanin, dumating mo sa punto, kunyari, ganun ka lang talaga, sa limit mo, yun lang ang kaya mo. Well, the Lord is faithful, He said. 1 Corinthians 10. Sabi niya, He is faithful. He will provide a way out for that problem, He said. So bakit tayo matatakot? Mga kapatid, wag tayong matakot. Naubos ang time ko, first point pa lang. Sorry po. Sa mabilis, recognizing God's call today. How we will recognize God's call today? First, through His Word. Through His Word. Sa kanyang mga salita. Psalms 119:105, your word is a lamp to my and a light to my. Yun ang salita ng Diyos. Yan ang magiging gabay natin. Hindi tayo magpapagabay sa kung ano-ano lang. Salita niya lang. Like Jesus Christ. Kahit dayain siya ng kaaway, sige nga, gawin mo ng tinapay ang batong ito. Paano sinagot ni Jesus Christ? Through the Word of God. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay. Ano pa? Sige nga, tumalong ka nga dyan. Di ba, iingatan ka ng mga anghel ng Panginoon? Huwag mo subukin ang Diyos. Di ba, paano niya sinasagot? Salita rin ng Lord. Dapat ganun din po tayo. Pag andyan ang daya ng kaaway, di ka pakikinggan ng Diyos dahil makasalanan ka. O paano niyo sasagutin ng kaaway ng ganon? Ay, huwag mo, makasalanan ako. Hindi na ako lalapit sa Diyos. Nahihiya ako. Ganun ba? Pero dahil alam mo ang salita ng Diyos, may provision ng Lord ng kapatawaran. Na lahat ng hihingi ng tawad ay kanyang patatawarin. Diba? Siya ay tapat. Kanyang lilinisin ito. Hindi lang patatawarin, lilinisin niya ito. So ipamumukha mo ngayon sa kaaway. Hoy, kaaway, ikaw, demonyo ka. Lumayas ka. Ako'y pinatawanan ng Diyos. No? So, madali mong ma-counterattack ang pandaraya ng kaaway. Yun ang gusto. Through His Word. Hindi pwedeng yung dinadaya ka lang. Ganun ka lang. Di ko alam. Hindi pwedeng ganun eh. Sasalitaan lang natin o babalikan lang natin ang kaaway ng wala lang. Hindi eh. He knows if you know. Kaya dapat maalam tayo sa kanyang salita. Read the Word. Meditate His Word. Andito lahat, mga kapatid. Through prayer. Call to me and I will answer. Again, He said, call to me and I will answer. He don't say, I will answer. Bakit? Did you call me? Hindi. So, inilagay ng Lord ang privilege ng prayer sa atin for us to call Him. Call to me and that's the time I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Jeremiah 33:3. So in prayer, God reveals His will and guides our steps through prayer. Through His Word and through His prayer. Next, ito yung recognizing God's call today, kung paano natin marirecognize. Pangatlo, through the Holy Spirit. Sino ang iniwan ni Jesus Christ before He ascended into heaven? Sino ang iniwan ni Jesus Christ bago humayo ang kanyang mga disciple to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the earth? Sino ang pinahintay niya sa mga disciple? The Holy Spirit. They need to receive the Holy Spirit before they go. So it's the Holy Spirit who will confirm us our call today. It's the Holy Spirit. He's the one who will remind us the things that we need. Even in our prayer, si Holy Spirit ang nag-i-intercede para sa mga bagay na hindi natin kaya ipanalangin. It's the Holy Spirit. Yan ang ministry ni Holy Spirit. Kasama natin the moment we accept God as our Lord and Savior, the Holy Spirit indwells with us.
Kaya huwag natin baliwalain ang ministry ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit sa atin. The Holy Spirit guides us in our prayer, especially when we don't know what to say. Diba? Romans 8:26, likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Romans 8:26. No, okay? Paano natin mare-recognize ang kanyang call? Word, through His prayer, through the Holy Spirit, through circumstances and open doors. Sa mga sitwasyong nararanasan natin, Revelation 3:8, see, I have placed before you an open door that no one can shut. Ipinibigay niya mga opportunity for us to respond to that call, to that situation. Ano ba, kagaya ng sinabi ko nga sa inyo kanina, nakita niyo ang pangangailangan ng simbahan, that's an open door. Will you respond? Ay, kailangan pala ng teachers ng Sunday school. Here am I, send me, I volunteer. Diba? Nag-o-open ng door ang Lord. Sitwasyon. Will you volunteer yourself or taas balikat na lang? Kaya na nila yan. Ano? So, nag-o-open ang Lord ng mga circumstances. We will volunteer ourselves or not. So makikita niyo yung needs. Makikita niyo yung mga pangangailangan ng paligid. Pag na-burden niyo yun sa ministry, will you volunteer yourself? Okay, kailangan to, no? Mga circumstances, kaya pinapakita ito, mga kapatid. Kailangan natin immediate response. Naalala ko, one time, the TMA, our partner in schooling, discipleship, the TMA, Tribes and Nations Outreach. Ito po, itong suot ko. Ano po? Dahil nasa Laguna sila, mayroon dito na nangangailangan ng panalangin daw. Nasa deathbed na yung isang ale. Ano po? Ale kasi hindi namin kilala, hindi pa nga mananampalataya eh. Actually, ano siya, mananampalataya pero in other faith. Pero nagpapanalangin sila, tinawag nila ang grupo ng mga born again dun sa Laguna. It since ang mga partner natin dun sa mga Laguna ay malayo, ang itinap niya yung church natin na kung saan nandito malapit sa kanila. Taga Las Piñas eh. Mas malapit tayo sa Las Piñas kumpara doon sa Laguna. So they tap us. Alam niyo po yun, parang sabi ko, pwede naman akong alibay. Ay, marami akong kaming gawain. Sa Las Piñas yun, malayo yun sa amin. Yun. Pero alam niyo po yun, may ramdam ko yung pangungulit ng Espiritu ng Diyos, pumunta ka doon. Parang ganon. Kailangan ng panalangin ng tao na yon. So, sa totoo lang, pagod na talaga ako nung time na yon. Actually, nang bagabag na nga lang ako ng mga kasama. Kinulot ko sila, Nanay Adi. Actually, nadamay na rin si Ma'am Len. Tinawag ko para isama sa pananalangin. Alam nyo, pinuntahan namin, takapanalangin naman kami talaga. Tumanggap siya sa Panginoon. Kinilala niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. At masaya kami kasi natupad namin yung urgency ng prayer do sa tao na yon. Alam nyo, pag uwi namin, ayun, binabalita na. Pastor Darwin, nagpapasalamat po ang pamilya daw po nila. Kasama ng mga kasama nyo po na 2 kababaihan. Dahil umuwi na po kay Lord yung pinanalangin nyo. Yun na lang pala ang hinintay, panalangin. Paano kung hindi kami pumunta? Saan pupunta ang kaluluwa? Hindi ba? Kaya yung urgency ng tawag ng circumstances, ng mga open doors na binibigay ng Lord para magamit natin ang ating sarili para doon sa mga huwag natin pinagpapasakana. O yun, tsakana. Mag-respond kagad tayo. Hindi natin alam. Hindi natin alam ang mga susunod. Well, I thank God
hindi namin, bagay nag-respond kami. At laking pasalamat ng pamilya, it's because, ayun nga, napatanggap ang kanilang nanay bago pa umuwi sa ating Panginoon. Napakabuti ng Lord sa buhay niya. Ano po? At napakabuti ng Lord, gumagamit siya ng mga tao, no, na alam niyang hindi siya ipapahiya. Okay? Tayo po ba'y ganun din sa ating Panginoon? Through circumstances and open doors. At through wise counsel. Mga kapatid, may mga magpapayo sa atin. Alam mo, ikaw ay kagamit-gamit sa ganitong larangan. Pakinggan niyo yun. At sino yun? Of course, hindi yun kung sino-sino. Tatanungin niyo ba yung right counsel na yun sa mga nagiinuman lang sa labas? Of course not. Tatanungin niyo ba yun kung kani-kanino lang na walang relasyon sa Diyos? Of course not. Tanungin niyo kung sino yung mga may relasyon sa Diyos at yun ang magpapayo ng tamang payo kung paano tayo gagamitin. So through wise counsel of His people, like the leaders in the church, those elders in the church, the pastors in the church, they are the one who will give you the right counsel. Okay, so again, how to recognize God's call today? Through His Word, through His prayer, through the Holy Spirit, through circumstances and open doors, through wise counsel. Ito na po yung last. Sorry po. How to respond to God's call. How will you respond? Be willing and available. Sana willing po tayo pag nasumpungan na natin ang panawagan ng Lord. We are willing and avail ourselves. Kasi sa totoo lang, kahit nasa atin ang lahat, if we don't avail ourselves, walang mangyayari. 1 Samuel 3:10, speak for your servant is listening, as Samuel said. Okay, willing ka and ina-avail mo ang sarili mo para sa Lord. What's next? Step out in faith. Kahit na sabihin natin willing ka, pero you are not stepping out in faith. Baliwala rin. Patay ang pananampalatayang walang gawa. So, we need to step out in faith, lagyan natin ng gawa. Hebrews 11:8, by faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. So, answering God's call requires faith, even when the path is uncertain. So again, we need to be willing and available. Second, we step out in faith. Third one, overcome fear and doubt. We need to overcome kasi sasalubungin tayo. As we respond to that call, sasalubungin tayo ng takot. Lalo na, di ba, lalo na kung ang mga bagay na first time mo lang na-encounter. Naku, ano mangyayari sa akin? Hindi ako familiar dito, hindi ko kabisado to, hindi ko alam ang gagawin ko. Don't worry. Sinong kasama mo na tumawag sa'yo? It's the Lord. Kasama mo ang King of all kings. Kasama natin ang Lord of all lords. Of all the lords. Kasama natin ang Almighty God. If God is with us, who can be against us? Sino pakakatakutan mo? Kasama mo na pala ang Creator. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sa dilim pa lang, natakot ka na. Sino takot sa dilim? Ba? Aminin. Ba? Para na rin natin sinabi, mas makapangyarihan yung kadiliman na yan kaysa sa Diyos ko. Totoo yun. Kahit di natin sabihin. Why? Hinayaan mong controlling ka nung fear na binibigay nung dilim na yon kaysa sa kasama mong Diyos sa buhay mo. Kaya nga, walang matatakuting anak ng Diyos. Amen. Lastly, trust in God. God's provision. God will provide. Mga kapatid, don't worry. God will provide. He will provide. Pag tinawag ka niyan, surely, asahan mo, ipoprovide ka ni Lord ng pangangailangan. Nung nilagay akong pastor dito, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, hindi ko alam ang gagawin ko. Yung madalas ko sabihin na, hindi ako sanay humarap sa tao.
Bakit nakita ko ang sarili ko nagsasalita ngayon sa inyo? It's because God provides. Hindi sa pag-aangat ng sarili ko, wala akong maisip na classic example. Siguro ibalik ko na lang sa akin. Kasi sabi ko nga sa inyo, simpleng pagtayo lang sa harapan, nanginginig na lahat ng katawan ko. Okay? Pinagtatawanan ako sa harapan, ganun ng boses ko. College time. Okay? Bakit nakakasalita ako ng diretso sa inyo? It's because by the grace of God. Okay? Ganon din ang gagawin sa atin, mga kapatid. All you have to do is to respond. And the Lord will speak in behalf of those purpose. The Lord will use you as an instrument. Hayaan niyo si Lord, gamitin lang kayo as a vessel. Hayaan niyo si Lord. Si Lord ang magpapaalala sa inyo ng mga bagay na naranasan niyo, ng mga nabasa niyo salita niya. Huhugutin niya lahat yan para ituro doon sa mga taong nangangailangan na makarinig din ng lahat ng narinig niyo. Kagaya ngayon, lahat ng naririnig nyo ngayon, pwede nyong i-bounce papunta sa iba. Ituro ito sa iba. Hindi ito para lang pasok dito, labas dito. Hindi po. This has purpose. Pwede nyo rin ituro ang mga bagay, ibigay din ang burden na to sa iba para magpatuloy ang paglakad ng kanyang salita. Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. If God calls, He will provide the strength, resources, and opportunities we need. Mga kapatid, in conclusion, conclusion na. Sorry po, mahaba po tayo. God still calls today. Mga kapatid, mali po ang isipin na nagsis na ang panawagan ng Lord, lalo-lalo na sa mga spiritual gifts. Nagsis na yan, kaya mostly ang ibang calls hindi na nag-e-effect yan. No. Our church still believes. God still calls today using different gifts from the Holy Spirit, different gifts na kailangan, kung kinakailangan gamitin natin. Even the miracles, healing, deliverance, prophetic, kung ano man yan. Basta nakita ng Lord, gagamitin niya yan. We don't limit the works of the Lord in our lives. Okay? Even speaking in tongues, kung kinakailangan yan mangyari, gagamitin ng Lord. Up today, God still calls today. Whether He is calling you to salvation, service, or a deeper walk with Him, your response matters. Ang ating pagtugon ay mahalaga. Ibibigay lang ni Lord ang burden, bibigay lang ng Lord ang paanyaya, but still our response matters. Let us say, "Here am I, Lord, send me." Let us open our hearts, listen, and step forward in obedience, knowing that God's plans are always good and His purpose will always be fulfilled. Mga kapatid, yan po ang salita ng ating Panginoon sa atin sa umagang ito. Let's respond to the calling of the Lord sapagkat siya ay patuloy na nananawagan sa bawat isa po sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga paalala, mga salita. Salamat po sa paalala nyo. At humihingi kami ng patawad, Panginoon, sa mga bagay na kami ay nagpatumpik-tumpik. Gayong naramdaman na namin ang pangangailangan ang panawagan mo. Kami po ay hindi kagad tumugon. Patawarin niyo po kami. Ang mga bagay na dapat na gawin, tapos hindi namin ginawa, ay isang kasalanan. At kami ay nakagawa po ng kasalanan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord God. Ngayon po kami napaalalahanan ng iyong salita. Hayaan niyo makabawi po kami, Lord God. That the moment we hear your voice, Lord God, mag-respond kami immediately in obedience. Explicit obedience, Lord God. Give us strength, courage, Lord God, para maisagawa namin ito, Panginoon. Itinitiwala namin ang lahat-lahat sa inyo, Panginoon. Alam po namin,
you will provide us, Lord, the things that we need, Lord. Upon responding to your call. Salamat, Lord. Who am I? Sino kami, Lord, para gawin mong kapartner dito? But pinili mo kami. Salamat sa pagpili sa amin. Salamat sa buhay na patuloy mo pinagkakatiwala sa amin. Nawa, itong mga nalalabi pang buhay namin ay magamit at di kayo mapahiya sa pagkakatawag sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa ibinibigay mo pang pagkakataon sa amin upang makatugon sa iyong salita. Salamat po sa mga pagpapala sa aming buhay. Ikaw ang patuloy namin kinikilala bilang aming Diyos. Apart from you, we are nothing, O Lord God. Patuloy niyo kaming gabayan. Muli po, sa inyong papurit pa sa salamat namin. Sa tanging pangalan mo lamang po, Panginoong Hesus. Amen. Amen.